Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for today. Pasensya na po pala Pisces sa mga shuffling ko ngayon kasi masakit po ang aking isang arm, no? And kanina ginulugula ko na ang mga lahat ng cards kahit papano, no, ma-attract na natin ang mga energies talaga ninyo. So ito na, so we have 3 affairs with your family. Ayan, Pisces. So, ang iba sa inyo dito will be taking care of something, no, na related sa affair sa pamilya. Maaring meron dito nga inaasikaso kayong event, no, nagaganapin para sa pamilya. Maaring may party, maaring may reunion, maaring merong pagtitipon, pag-uusap na magaganap, no, within your family. We have heart and love, deep affection and caring. Ayan. So, you are really showing your love and affection at pag-aasikaso sa inyong pamilya, no? Sa inyong mga parents, sa inyong mga anak, sa inyong asawa, mga ganon or kapatid, no? Whatever it is. So you are showing your your deep love talaga, your deep affection sa inyong mga kapamilya sa pag-aasikaso ninyo sa kanila, no? You need to defend yourself. Ayan, for some of you, kailangan ninyong depensahan ang inyong sarili. Maaring yan ay related din sa ibang miyembro ng pamilya, no? Maaring meron nang iintriga sa inyo dyan. Maari din na kailangan ninyong depensahan ang sarili ninyo from mga kaibigan, siguro, or katrabaho. Maaring ganun ang sitwasyon, no? So, what else? We have Malachite, it's time to transform. Ayan, so kailangang na daw, magbago na kayo. Pisces, may kailangan na kayong baguhin sa buhay ninyo. Maaring yan ay, you know what, ang napipick up ko dito, maaring ang focus ninyo lagi, Pisces, is your family. Maaring yung first priority ninyo, lagi number 1 is your family. Pag-aasikaso ng pamilya, lahat, puro sa pamilya, naghahanap buhay siguro kayo para sa pamilya, yung ganun ba, no? Ang napipick up ko dito, ang iba sa inyo is, maaring kayo yung major or sole breadwinner ng pamilya ninyo, no? Kaya puro pamilya, yung ganun, no? Lahat-lahat ng oras ninyo, dinedevote ninyo sa pamilya. Ang napapick up ko dito, sinasabi sa inyo na it's time to transform dahil kailangan din ninyong alagaan din ang inyong sarili. Kailangan din ninyong bigyan din ng pagmamahal ang inyong sarili. Self-love, no? Hindi lang puro sa ibang tao, hindi lang puro sa pamilya, mahalin din ninyo ang sarili ninyo, Pisces. You also need to care for yourself. You also need to show love for yourself, otherwise walang matitira sa inyo, or otherwise wala na kayong maisi-share, 'di ba? If you do not love yourself, if you do not nurture your own self. Okay, Pisces? Kaya ang pagbabagong ito, yun ang aking napipick up dyan, no? Na bigyan nyo din ang sarili ninyo. Alright? So, we have Azurite, get laser focused. Ayan, get laser focused sa mga bagay talaga na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. Maaring yan ay mga endeavor ideas ninyo na maaring inaasikaso ninyo or gusto ninyong isakatuparan, gusto ninyong simulan. So, maging laser focus kayo dyan sa kung ano ang goal ninyo nang sa gayon, you can ensure that that will be a success, no? Kasi kung distracted kayo, kung you're all over the place, yung isip ninyo is scattered, naku, wag na kayong umasang pagtatagumpayan ninyo yan, diba? Kaya, get laser focused kung ano yung goals ninyo, kung ano yung gusto ninyong gawin, focus kayo dyan. Bigay ninyo yung focus and attention ninyo and energy into that thing, into that goal. Nang sa gayon, magtatagumpay talaga kayo dyan. Makukuha ninyo, there's no waste of time and energy dyan dahil mapagtatagumpayan ninyo yan. Okay? So, we also have remember your worth. Ayan, remember your worth. And if, okay. So, maaring related dito sa defend yourself. Ayan, kailangan ninyong dumipensa, kailangan ninyong umalma. At some point dito, Pisces, depende sa inyong sitwasyon or kung sino ang mga
ka-deal ninyo dyan sa sitwasyon na yan. But always remember your worth. Huwag ninyong hayaan na apak-apakan kayo ng ibang tao, no? Na i-bypass kayo ng mga tao or i-disrespect kayo ng mga tao. Know your worth. Okay? At kung kinakailangang depensahan ninyo ang sarili, go for it. Okay? As long as you are safe, ninyong gagawin yan, go for it. Okay? So, tignan natin kung ano pang ganap. Maybe also this is a calling for you then. This is a wake-up call for you na you may need to set your healthy and strong boundaries na, personal boundaries na ngayon, Pisces. Nang sa gayon, maging aware din ng mga tao sa paligid niyo kung hanggang saan lang din ang limit nila, 'di ba? Kung hanggang saan lang din ang dapat nilang gawin, sabihin sa iyo, no? When you know to say no, when you know when to say yes, they will figure out, Pisces, na meron na kayong boundary. They will figure out kung paano din nila na irespeto kayo. Okay? So, what else? We have spirit guide. Ayan, lagi kayong may bantay. Pisces, yung spirit guide ninyo is always there with you. No, you're being protected, guarded, and guided sa lahat ng inyong ginagawa. Maaring at this time also, ginagabayan nila kayo. No, meron silang intuitive messages or maaring merong signs, symbols, and synchronicities na ipinapakita sa inyo, Pisces, to guide you, to help you sa inyong sitwasyon sa ngayon. Okay? We also have fertility. Ayan, wow! Merong magbubuntis dito, no? Pisces, yun akin napipick up. Maaring ang iba sa inyo malapit ng mga anak, no? Pisces, maaring kung hindi man kayo ang manganganak or magbubuntis or nagbubuntis, maaring asawa ninyo, girlfriend ninyo, maaring mahal ninyo sa buhay, no? Kapatid, kamag-anak, yung gayon, someone important to you, someone close to your heart. Now, maaring meron kayong mabalitaang magbubuntis or buntis or manganganak na, no? Congrats! We have grieving. Ayan. So, you know what? Maaring ang spirit guide nyo na to is someone, no, na loved one ninyo who passed on na on the other side. No? Maaring mahal ninyo sa buhay ang na nag-passed on the other side, ang spirit guide na to na laging nakabantay sa inyo, laging naka-guardia sa inyo at laging tumutulong sa iyo, nagbibigay sa iyo ng gabay, no? So maaring ganun ang ganap kasi dito sa energy na to napipick up ko dito, someone na kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo who passed on the other side is sending you a message. Maaring through your intuitive messages or maaring through your dreams, no, Pisces, ang paraan ng spirit guide na to, ng kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo na nagpapadala sa inyo ng message. So, maaring may napapanaginipan kayo or maaring through your intuition, no, pumapasok ang mga mensaheng yan. Maari din ang iba sa inyo is grieving pa hanggang ngayon because maybe someone you love, no, passed on the other side recently or maybe matagal na din pero you are still, you're still grieving, no? What else for Pisces? We have Two of Pentacles. Ayan, ang busy ninyo, no? Ang busy ninyo, kaya pala binibigyan kayo ng heads up dito to be laser focused kasi marami kayong ginagawa. Maraming inaasikaso si Pisces. So, maging focus kayo doon sa mga bagay na kailangan ninyo talagang pagfokusan. Yung nangangailangan talaga ng focus and attention and concentration ninyo, no? Even if you are taking care of many things, marami kayong ginagawa, inaasikaso, focus kayo doon sa kung ano ang pinakamahalaga, no? Kaya mahalaga din ngayon na balansehin ninyo ang inyong sarili, balance out your life, nang sa gayon malaman ninyo kung alin talaga yung pinaka-priority, what is in the number 1 priority, second, third, fourth, and kung ano-ano pa, no? Kasi marami kayong ginagawa dito, so this is asking you for balance, alright? We have the Hermit energy. Ayan, so there is inner work dito that needs to be done, no, Pisces? Maaring may mga messages dito
para sa inyo na hindi ninyo na-pick up, hindi ninyo na-access, it's because you are so busy. You are too busy all the time, Pisces. Yun ang akin na-pick up dito. Kaya, you're being invited here, no, to put yourself into solitude, no? Magmuni-muni kayo, spend time alone. Nang sa gayon, may pagpahinga ninyo ang sarili ninyo, ang katawan ninyo, at ang isipan ninyo. Makapag-relax kayo, no? Nang sa gayon, maririnig ninyo ang mga mensahe sa inyo ng Divine Universe, ng inyong mga spirit guides, no? Ng inyong mga loved ones sa past or on the other side. Okay? So, kailangan ninyo yang magpahinga. Ten of Swords. Ayan, there's moving on energy. Moving on energy. Meron din ditong closure. Meron din ditong releasing. And you are starting fresh, no? Sa ibang parte ng buhay ninyo dito. So, there is ending, there is beginning. Ganun talaga ang buhay, diba? Meron kayong i-release, merong papasok, meron kayong isasara, merong magbubukas. So, may mga ganap dito sa buhay ninyo na ganun, no? So, maaring yung grieving na to, no? Maari din na you are grieving about the relationship. Maaring ganun din. So, you may need to let go na of that. You may need to put the closure na dyan nang sa gayon, makapag-move on na kayo sa buhay. No? Maaring ganun din ang sitwasyon dyan. Maaring related din talaga yan sa relationship ninyo with your loved one. Maaring person ninyo yan. No? Na medyo siguro nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon, maaaring may paghihiwalay dyan, nasaktan kayo ng tao yon, no? At maaaring may paghihiwalay na nangyari dyan. And ngayon, maaaring matagal-tagal na kayong hiwalay, no? For some of you, it's not going to resonate with everyone, okay, Pisces? You just take as it resonates. But for those people na parang matagal na kayong naghiwalay, parang sinasabi ng card na to na you are about to enter a new chapter in your life na maaring papunta na kayo sa healing, no? Maaring papunta na kayo sa healing and magkakaroon na kayo ng closure, no? Maaring ganun din ang ganap. Maari din na this is about sa pag-grieve ninyo. Maaring ang iba sa inyo dito maybe is thinking about putting closure na din sa pag-grieve ninyo. Maaring ganun din ang ganap for some of you. So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.